I recently moved to Canada as international student kasama si Rani as my common law partner na binigyan ng open work permit. Papunta na nga pala kami nito sa NAIA Terminal 1 na traffic nga kami sa Skyway kaya gabi na kami nakarating sa airport galing Bulacan. Nakarating kami sa airport 4 hours before our flight. May layover pala kami sa Incheon, Korea via Korean Air. Medyo nagutom pa nga kami kaya bumili muna si baby ng Jolly Hotdog. Kasama pala namin si Cha as individual applicant student permit. Medyo hot topic ngayon ang immigration kaya we prepared all the documents needed. Sa student permit, kinuha lang yung passport ko at ang letter of acceptance from the school. Magkaiba kami ni Rani ng pila sa immigration officer. Ang tanong sa kanya kung sino yung principal applicant. Tinuro niya na lang ako sa immigration officer. Wala na maraming hanash pa. Lusot agad kami sa immigration. Maganda pala ang Korean Air, malaki ang legroom at masarap ang food at super cute at mababait ang mga FA. 4 hours ang flight to Korea then layover then for 4 hours sa Incheon. Mahal ang nakuha naming ticket, it's 120,000 pesos each. Kaya dapat masulit. Wala na palang transit visa sa Korea kasi di naman kami lalabas ng airport. At kasama na din ang travel tax sa ticket with 2 23 kg luggages at 10 kg na hand carry. Our flight from Korea to Toronto lasted for 13 hours. Pagdating namin sa Toronto, di na pala kami nakapag-video sa immigration kasi bawal at paggamit ng phone. Madaming tanong sa immigration sa Toronto kaya be ready to present all the documents, especially sa common law. Kasi need i-prove na common law partner kayo. So need mo i-present ang mga statutory declaration, tenancy letter, or IDs with same address. Sa airport na pala kami nagpapalit ng Canadian dollar from US dollar. Reminder, physical money should not exceed to 10,000 Canadian dollar. Naglipat kami ng Terminal 1 for our domestic flight to Sault Ste. Marie via airport train. Pagdating sa Terminal 1, nag-check-in na kami ng mga luggages at reminder na kailangan 23 kg each bag lang kasi may extra charge na 100 Canadian dollars and 200 Canadian dollars for the third bag. Palapag na kami sa Sault Ste. Marie at 1 hour and 30 minutes ang biyahe. Sinalubong din kami ng school representative at binigyan kami ng gift bag from the school. At nag-arrange na din kami ng sundo courtesy by the school. Nag-book kami ng hotel for 2 days at nagstay kami sa Super 8 Hotel. Samahan niyo kami sa Buhay Canada as international student and open work permit. Nag-book pala muna kami ng 2-day stay sa Super 8 Hotel kasi late na kami nakahanap ng permanent na bahay na lilipatan. Maayos at maganda ang Super 8 at meron pang free breakfast from 6 a.m. to 9 a.m. Maganda ang dating namin kasi spring season. At spring intake din ako sa Sioux College taking up health informatics. 9,000 pesos pala ang binayaran namin sa hotel for 2 days and 2 nights and we are so lucky kasi nakakuha kami ng 45% off. Parang tulala pa nga si Cha at di makapaniwala na nasa Canada na siya. After namin mag-breakfast, una namin pinuntahan ang bahay na titirahan namin. 750 Canadian dollars monthly all in at dalawa na kami ni Rani. 9 minutes walk lang din siya sa school kaya very convenient. Advice lang mga B, if payag naman ng owner ng house na mag-deposit kayo once andito na kayo sa Canada at physically na makita niyo yung bahay, much better yon mga B. Sinamahan na din namin si Cha na puntahan ang bahay na titirhan niya. Mababait ang mga tao dito sa Sioux at very helpful, kaya may pabaon pa sa amin ni Rani. Ano nga ba ang mga dapat unang isettle pagdating sa Canada? Sa araw na to, nag-process kami ng SIN or Social Insurance Number. Ito ang pinaka-importante na i-process mo pagdating mo ng Canada mga B. Kasi need siya ng pag-open mo ng bank account at sa employer na nag-hire sa'yo.
Bago kami pumunta sa Service Canada, naglipat muna kami ng mga gamit from the hotel papunta sa titirahan namin. Kita nyo naman mga B, gaano kahirap pag nagsimula. Pero put in mind that it will be worth it. Positive lang. Kitang-kita naman sa mga ngiti namin ang excitement mga B. Charot! Nilakad lang pala namin kasi next block lang naman ang lilipatan naming bahay. So yun na nga, pinuntahan na namin agad ang Service Canada. Nasa Sault Ste. Marie, Ontario pala kami mga B. At medyo malapit lang din ang Service Canada, kaya nag-bus lang din kami. $3.20 yung pamasahe. Maghingi pala kayo ng transfer tickets, mga B, para makasave at ma-free na yung pabalik nyo. Pero sa mga students ng Sault College, pagdating nyo, kunin nyo sa school ang free pass for 2 weeks. Google Map lang din ang gamit namin para hindi kami maligaw. Meron na din time and bus number na naka-indicate sa Google kaya very useful talaga. Nakarating na nga kami sa station at nilakad namin ng 7 minutes papunta sa Service Canada. Wala nang appointment kaya pwede nang madumiretso. Need lang ng passport at student or working permit para sa process. Dahil common law partner kami ni Rani, magkasabay kami sa application ng SIN. Basically, nag-register lang kami. Explain sa amin ang importance ng SIN and how to avoid identity theft. Binigyan din pala si baby ng mga list kung saan pwede mag-apply ng work. So ayun mga B, nakuha namin agad ang SIN. Finally, legal na kaming mag-work and study dito sa Canada. Laban lang kahit umuulan. It will not be an easy journey, but for sure, it will be worth it. Ngayong araw, pupunta kami sa bank para mag-open ng account. After pala makakuha ng SIN, pwede ka na mag-open ng account. Ngayong araw, medyo malamig at bigla pa ngang nag-snow. Kasama pala namin si Cha sa araw na to mga B. Maglalakad lang kami papuntang bank kasi 6 minutes lang naman siya. Reminder lang mga B na kailangan mag-book ng appointment bago pumunta. At kailangan dala pala ang mga requirements like study or working permit at saka yung SIN. Entitled rin kayo sa credit card worth 1,000 Canadian dollars at wala yung monthly fees na babayaran hanggang student pa kayo. At kung working permit naman kayo, mag-present lang kayo ng proof of employment or pay slips. Next namin kailangan ay magkaroon ng cellphone network provider kasi kailangan ng cellphone number sa pag-a-apply at internet access na din. So yung napili naming plan is $45 monthly with 6 GB internet at only call and text within Canada. Ayan, pauwi na pala kami mga B at saka umuulan pa rin. So basically, nag-open lang kami ng bank account at nagkaroon ng network cellphone provider. Hanggang dito na lang mga B. Hanggang sa susunod sa kabanata ng Canada Serye by SNR. Follow for more!